Ano ba nangyayari talaga? Bakit po umaabot ng napakatagal ng bayaran, no? Napakarami pong hospital ayaw na tumanggap ng mga pasyente pag PhilHealth ang pinag-uusapan. I was able to see kung ano ang difference. Ako, my personal experience dati, no? Ako, I will admit, isa ako doon sa wala akong pakialam. No? But I'm glad because swerte ako nung nagkasakit yung daddy ko, kaya ko siyang dalhin sa Singapore. Ubus ako doon, talagang ubus. Pero I was able to see kung ano ang difference. If we look at other countries, the best hospitals are the public hospitals because it is not the responsibility of government to make money sa public hospital. Kung ngayong araw bumili ako ng isang makina, halimbawa isang MRI machine, bukas may lumabas na bago na mas upgraded, bibili ko ako dapat ulit because it is my responsibility to give the best health care to the people. Dito sa ating kabaligtaran, kung saan yung mga obsolete na, yun ang binibili. Kung mas wala kang pera, pag pumunta ka doon, mas hindi ka papansinin. Pag nagreklamo ka, makakarinig ka pa. Wala ka namang pera eh. Kung magreklamo ka, pumunta ka doon sa pribadong hospital at magbayad ka. At huwag ka dito. Ganun ang nangyayari dito. Nakakalungkot. Meron ako sinabihan doon, wala kang karapatan na nandito kung ganyan ang ugali mo. Walang ka-empathy feeling nila dahil wala kang pera, wala ka na. Kaya ka nga nandyan, kaya nandyan yung mga public health facilities. It's precisely because para sa mga taong hindi kayang magbayad. Yan ang responsibility ng government. Yan ang dapat ayusin. Hinimok ng isang party list lawmaker ang Philippine Health Insurance Corporation na taasan ng hanggang 20 to 30% ang health benefits para sa kanilang mga miyembro. Dami ngayong nagda-dialysis. Why? Because ang daming hindi nakaka-afford magpunta sa lab at the onset. Pag malala na, kailangan ng i-dialysis, tsaka lang ngayon pupunta sa hospital. I think there are only 13 tests covered sa PhilHealth sa lab test. Yung mga diagnostic tests, yung mga scans and MRI, hindi lahat covered. No? Meron lang few na pwede mong gamitin yung PhilHealth. And then may limit pa. Ito yung mga dapat na serbisyong palawakin ng PhilHealth. Hindi dapat na yung pera nila, i-invest nila. Dahil naman sila bangko. Last year, present nila yan in such a way na lugi ang PhilHealth. That's why we are hearing na yung mga pasyente hindi na tinatanggap, lalo na yung mga indigent, dahil sa laki ng utang ng PhilHealth. And I've seen marami na early stage ng cancer, hindi nakapasok dahil walang gustong tumanggap na hospital. Nung tinanggap, early stage na. So this year, pina-research ko talaga yan. Dito ko nakita na itong PhilHealth, meron palang pera. 466 billion worth of investable funds. Ibig sabihin, 466 billion ang pondo nila aside from the 68 billion na net income na sinabi mismo ng PhilHealth, more than 700 billion. Tama rin po ba na lumaki ang net income ng PhilHealth from 21 billion to around 68.4 billion as of July 31? Yes po, that's correct po. Magkano ba talaga yung utang ng PhilHealth? Lumabas 27 billion. Napakaliit ng 27 billion kumpara doon sa perang meron sila. Ang tanong ko doon, ano ba ang PhilHealth? State health insurance provider for our people or state investment company? Sa napakalaking pera ng PhilHealth, ano ba yung rason bakit hindi ito nababayaran? No? My dream is there would come a time when one gets sick and
they have PhilHealth, wala na po silang dapat babayaran. Doktor ka, anong diagnosis mo sa healthcare ng Pilipinas? 0 to 10, I would put it at 1 or 2. Alam mo, everything kasi starts from those who are in government. Hanggang hindi nababago yung pananaw, yung perspective. Dito kasi, pag nasa gobyerno ka at na-appoint ka ngayong araw, ang una mong iisipin, hindi yung paano mo papaunlarin o i-improve. Ang una mong iisipin, ano kaya ang kikitain ko dyan? That's the reality. Nakapasok mo ba kayo sa PGH lately? 2 weeks ago, ang lakas ng ulan, yung antayan, walang bubong, nababasa, yung nagpipila, basa, yung walang upuan, nakaupo sa sahig, lahat, walang kama, walang everything. No? Kung wala kang sakit, magkakasakit ka lalo. Pagpasok mo sa charity ward, mga bedsheet, hindi malang palitan. Kung pumasok ka doon, lalo sa emergency room, pag pumasok ka doon, madidiri kang humiga. Dahil makikita mo yung mga nana at dugo ng nauna sa'yo. And there are so many places sa Pilipinas na may namamatay na hindi naman dapat mamatay. As simple as incubators for yung mga babies na premature na as simple as yung ventilators, as simple as yung mga sahika, wala. Namamatay ang mga tao. And yet, we are seeing nagtatayo tayo ng hundreds of billions worth of convention center. And why don't we spend for our hospitals? Walang mamamatay pag hindi ka nagtayo ng bagong highway, ng bagong kalsada, ng wherever it is, walang mamamatay dyan. But once you talk about food and health, number 1 dapat yan sa puso ng bawat namumuno. So dapat unlimited ang gagastusin mo dyan. Dapat ganun po ang aspirations natin for PhilHealth. That there would come a time that everything will be covered by PhilHealth. And then once we gawa natin ito, then on the other hand, ito namang health facilities natin and everything, the government have to upgrade all of this. So because next to food, ang dapat na responsibility, primary responsibility ng government is the health or yung kalusugan ng bawat Pilipino. Mabigyan ako ng poder na malaki. Yan ang una-una kong gagawin. Bagong PGH and a PGH in every province, in all our 82 provinces. The best facilities and everything, yun yung unang dapat gastusan. Dapat pag may sakit, even ang mga mayayaman dito, dapat ang pupuntahan yung public hospital. Because when you talk of public hospital, it should be the best. Because pagdating sa healthcare, dapat unlimited ang pera ng gobyerno. Unlimited ang paggastos dyan. For me, healthcare, food, ang gobyerno dapat unlimited yung pondo. Number 1 dapat yan sa puso ng bawat namumuno.